Bumaba ang tingin ni Anika sa laptop. Trabaho bang ginagawa mo? Not really. This is more like a hobby I had since I were young. Sagot ni Rafael. Napatingin siya sa mukha ng binata. Natagpuan niyang nakatitig ito sa mukha niya habang may kislap ng pagkaaliw sa mga mata. Napadiretso siya ng upo at tumikim. I'm sorry kung masyado na ako nagiging osyosera. It's okay. It's good that you are curious about me. Sagot ni Rafael. Magsasalita pa sana siya ulit nang may tumunog na cellphone. Dinukot ng binata ang cellphone at tinignan ng screen. Nakita ni Anika na nag-iba ang anyo ni Rafael. Sumeryoso na halos, dumilim ang mukha. He looks almost like a stranger. Sasagutin ko lang ito, sabi pa ng binata at tumayo. Napasunod siya ng tingin hanggang pumesto si Rafael sa dulong bahagi ng restaurant at sinagot ang tawag. Napansin niya na pati ang oras nito ay nag-iba. Nakakatakot na naman. He only lowers his guard when he's with you. Biglang sabi ni Alem. Napakurap sa Anika at tumaling sa lalaki. Walang mababasa sa mukha nito at parang ang hindi nagsalita. Master Rafael never answers personal questions. He only do that when you are the one asking. Patuloy pa nito. Really? Mahina na yung tanong. Tipid na tumango sa Alem. Since then till now, you are the only person who can make him smile and laugh. Someday, when you finally got your memories back, you will know how big your existence is to him, because then you will also remember how he was before you met him 8 years ago. Hindi nakasagot si Anika, para kasi may kumurot sa kanyang puso. Muli siyang napatingin sa direksyon ni Rafael. Sa loob ng 8 taon, nabuhay siyang normal, naging komportable at masaya kahit pa blanko sa mga alaala niya. Subalit ngayon, higit kailanman sa nakaraang 8 taon, naging matindi ang pagnanais niyang maibalik ang mga alaala. She wanted to remember him so bad, it makes her want to cry. At alam niya mas matindi ang sakit na nararamdaman ni Rafael. Being the one forgotten is surely more painful than being the one who can't remember. Sasama ka sa kanya sa Sabado? Pinalakihan ni Anika ng mga mata si Lilian. Ang lakas ng boses mo. Sabay niya sa kaibigan. Hapon na at ang sa loob sila ng opisina dahil pareho nilang break. Sa totoo lang, ay matagal pa niya pinag-isipan kung sasabihin ba sa babae ang tungkol doon o hindi. Sa huli na isip din niyang dapat niyang sabihin kay Lilian ang nangyayari. Pati na rin ang lihim na din niya sinabi rito at kay Lucio. After all, ang dalawa ang may tuturing niyang matalik na mga kaibigan. Pero Anika, kahit pa super hot siya, ay ilang araw pa lang mula nang sumulpot siya rito. Hindi mo siya kilala at hindi mo alam kung saan ka niya dadalhin. Paano kung mga human trafficker pala sila at sinusuyo ka lang para kidnapin? Nalalaki ang mga matang tanong ni Lilian. Kung totoo iyon, bakit ako bibiktimahin nila? Palagi lang naman ako sa kusina eh. Di ba dapat ikaw? Kasi mas maganda at mas sexy ka sa akin. Argumento ni Anika. Kahit na. Huminga siya ng malalim at sinalubong ang tingin ni Lilian. Lil, kilala nila ako. At ang sabi nila, kilala ko rin sila. Sa tingin ko, iyon ang totoo. Hindi ko naaalaala pero nararamdaman ko. Kumunot ang noo ng kaibigan. Anong ibig mong sabihin? Muli huminga siya ng malalim at saka sinabi kay Lilian ang tungkol sa aksidente na nasangkutan niya. Pati ang selective amnesia niya. Ipinaliwanag niya sa kaibigan ang lahat. At least, yung mga sinabi sa kanya ng kanyang papa, gusto pa rin niya yung paniwalaan. Subalit sa likod ng kanyang isipan, ay nagkakaroon na nga siya ng pagdududa. Talaga nga bang car accident sa Pilipinas siya nasangkot? Kung di totoo na walang masyadong nangyari sa mga buwan na hindi niya matandaan, posible bang pati ang aksidente ay hindi totoo? Pagkatapos niyang sabihin ng lahat, ay napanganga si Lilian. Wow! Parang teleserye ang buhay mo, Anika.
Napailing siya. Hindi naman no, bihira ang kaso ko. Pero nangyayari pa rin ito sa realidad. Isa pa, hindi ko pa rin alam kung sino si Rafael sa nakaraan ko. Kaya gusto ko sumama sa kanya sa Sabado. Wala pa si Papa. At kung hindi ko sa kanya maririnig ang totoo, kay Rafael ko itatanong kung ano ang nangyari sa mga buwan na hindi ko maalaala. Hindi pa ba obvious kung ano siya sa buhay mo noon? Manghang tanong ni Lilian. Natigilan si Anika. Ano? Nausal niya. Dahil sa totoo lang, deep inside, ay may hinala na siya. You were lovers. Yun lang ang nakikita kong kahulugan ng mga titig niya sa'yo, Anika. Kaya kung wala kang interes sa kanya ngayon pa lang, huwag ka nang sumama. Hintayin mo ang papa mo at sa kanya mo itanong ang totoo. Kung walang interes ngayon, sumikdo ang puso ni Anika at hindi nakasagot. Subalit mukhang sapat na ang pananahimik niya para mahulaan ni Lilian ang katotohanan. Namilog ang mga mata nito at umabang ang mga labi. Oh my, interesado ka sa kanya. Hindi lang dahil kilala ka niya noon. Bulalas pa ng babae. Nag-init ang mukha ni Anika at tumayo na. Tapos ng break time natin. Paiwas siyang sagot. Tumayo rin si Lilian. Anika, kung talagang may interest ka sa kanya at lumalim ang feelings mo, sabihin mo kay Lucio ha. I want you to be honest with him. Masasaktan siya, pero subuto na iyong malalaman niya kaagad. Okay? Seryoso nitong sabi. Napatingin siya sa kaibigan. She smiled softly. Alam ko. Tumango si Lilian. Ilang sandali, pinakatitigan niya ang babae. Bago hindi nakatiis at nagsalita rin. Alam ko rin ang nararamdaman mo, Lil. Nalaki ang mga mata ng kaibigan at namutla. Napailing si Anika. Hindi mo kailangan ang mamutla ng ganyan. Don't worry, ako lang ang nakakaalam. Saka yung tungkol sa sinabi ko sa'yo, huwag mo munang sasabihin kahit kanino ha. I will tell Lucio next time. Pabalik na ako sa kusina ha. Namula si Lilian at tumango. Okay, go. Napabuntong hininga si Anika bago tumango at tuluyang lumabas ng opisina. Katulad ng sinabi ni Rafael, ay nasa restaurant pa rin mula umaga hanggang gabi ang binata sa sumunod na 2 araw. Sa loob ng 2 araw na iyon, si Anika ay nagdadala ng kape sa lamesa nito at ni Alem. Pagkatapos ay makikipag-usap siyang sandali bago ang shift niya sa kusina. Nalaman tuloy ni Anika na ang ginagawa ni Rafael sa laptop nito ay may kinalaman sa stock market. Sinabi nito sa kanya na nag-i-invest ito ng pera sa mga kumpanya na nakakakuha ng interes. Ipinapakita pa nito sa kanya ang mga graph at kung ano pa mga numero at letra na hindi naman niya maintindihan. Kaya nang sabihin ni Rafael na teenager pa lang ay ginagawa na nito iyon, ay manghang-mangha siya. Napagtanto ni Anika, hindi lamang pala panlabas na anyo ang nakakabilib at hindi pang karaniwan sa binata. Yun na naman ang una niyang naisip nang pagsapit ng 6:00 ng umaga ng Sabado ay sinundo siya ni Rafael sa bahay nila. Ibinigay niya kasi ang address niya dahil ayaw niyang sa restaurant sila makita. Nang makita ni Anika ang limousine sa tapat ng kanilang bahay ay literal na napanganga talaga siya. Lalo pa na bumaba mula sa driver's seat si Alem. Umikot at binuksan ang isang pinto bago bumaba ng sasakyan si Rafael na para bang normal lang para sa binata ang pinagbubuksan ng pinto. Ngumiti si Rafael na mag-angat ang tingin at mapatingin kay Anika na nakatayo sa labas ng pinto ng kanilang bahay. Good morning. Ready to go? Napakurap si Anika at muling napatingin sa limousine. Yan ba sasakyan natin pagpunta sa kung saan mo ako gustong dalhin? Manghani ang tanong. Ni hindi sinundan ni Rafael ang kanyang tinitingnan. Yes. Naglakad ito palapit sa kanya hanggang nasa mismong harapan na niya at inilahad ang kamay. Let's go. Imbis na tanggapin ang kamay ng binata, ay humigpit ang kapit ni Anika sa shoulder bag niya. Saan mo ba ako dadalhin? Tanong niya. Umangat ang mga kilay nito. You don't trust me. Napabuntong hininga siya. Gusto ko lang malaman.
Kahit ilang araw pa lang mula na magpakita ka sa akin, alam ko na hindi ka masamang tao. Nararamdaman ko iyon. Pero syempre, mahirap ipaliwanag iyon sa mga kaibigan ko. May pagdududa sila sa pagkatao mo. Akala ni Anika, ma-offend si Rafael. Sa halip, ay kumislap ang approval sa mga mata nito at tumango-tango. Good. Don't easily trust anyone. Why don't you call your friend, Lilian? Was it? Sabihin mo sa kanya, pupunta tayo sa Royal Resort na pagmamayari ng isang family acquaintance. You can even give her the number of the resort para tumawag siya roon. Mamaya, kapag nakarating na tayo, to confirm that we are really there. Bibigay ko rin sa iyo ang numero ng isa kong kakilala as may character reference kung yun ay kakapanatag ng loob ng kaibigan mo. Napabuntong hininga si Anika pero dinukot pa rin ang cellphone at nginitian si Rafael. I will take your offer. Pagkatapos ay tinawagan niya si Lilian. Natawa ang binata at muntik na niyang mabitawan ng cellphone dahil sa matinding pagbabago na naidulot niyon sa mukha nito. Bakit ba sa tuwing akala niya ay nakita na niya ang pinakagwapong mukha ni Rafael ay nagugulat na lang siya na hindi pa pala. When he laughs, he looks angelic na parang nagbababaan ng mga anghel sa langit at biglang nag-awitan na parang sumisikat ang araw para lamang dito. Hello? Napakarap sa Anika na marinig ang boses ni Lilian sa kabilang linya. Pinindot nga pala niya ang call button sa numero nito. Inalis niya ang tingin kay Rafael at sinabi sa kaibigan kung saan sila pupunta. At kung gusto mo raw ng character reference, you can call. Sumulyap siya kay Rafael na amused na nakangiti sa kanya. Adrian Rufino. He's an NBI agent, sabi nito. Namilog ang mga mata ni Anika habang inuulit ang pangalang sinabi nito kay Lilian, pati na ang numero ng NBI agent. Pagkatapos ay nagpaalam na siya sa babae at tinapos ang tawag. Okay na? Nakangiti pa rin tanong ni Rafael at inilahad na naman ang kamay. Bantulot ay pinatong ni Anika ang kamay sa nakalahad na kamay ng binata. He covered her hand with his and gently squeezed her fingers. Tumalo ng kanyang puso at sandali napatitig sa magkahugpong nilang mga kamay. The feel of his huge hands enveloping hers is somewhat familiar. Napakarap lamang si Anika nang marahan siyang hatakin ni Rafael palapit sa limousine. Medyo malayo ang Royal Resort dito, but you will surely enjoy that place, sabi pa ng binata. Okay, mabagal niyang sagot. Sumakay siya sa limousine at tumabi naman sa kanya si Rafael. Pagkatapos ay sinara ni Alam ang pinto bago umikot patungo na naman sa driver's seat. Pasimpleng iginala ni Anika ang tingin sa paligid. Masyadong maluwang iyon para sa isang sasakyan. May tila built-in refrigerator pa sa harapan at mga cabinet na ewan niya kung ano ang laman sa loob. Do you want something to drink? Tanong ni Rafael na tila nabasa ang kanyang tanong sa isip. Dumukmang ito at pinuksan ang isa sa mga built-in cabinet na nakita niya may mga baso at kupita. Akmang kukuha pa ng baso ang binata nang hawakan niya ang braso nito. Huwag na, I'm good. Pigil ni Anika. Napatingin sa kanya si Rafael at muling bumalik sa pagkakasandal sa backrest. Ngumiti ito. Fine, I'm also good anyway. Pagkatapos, ay pinisil pa nito ang kanyang kamay na hawak pa rin pa nga pala ng binata. Pabawiin sana na Anika ang kamay niya, pero mukhang nahulaan ni Rafael ang balak niyang gawin. He entwined her fingers so that their palm touched and she couldn't move her hand at all. Pinaningkitan niya ng mga mata ang binata. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Tanong niya rito. Reaffirming the fact that you are really here with me now, sagot ni Rafael. Lumambot ang puso ni Anika sa sinabi ng binata. Napasandal na lang din tuloy siya sa backrest. Okay, sabi na lang niya at hinayaan ng binata na hawak ang kanyang kamay. After all, she realized
She actually likes holding his hand.